Sa 1700, all we need to do is to ignore residential houses. Okay? Na kulay green. Ignore. It means wala tayong gagalawin. Gagalaw lang tayo ng big building which has a big changes. That is for the 1700. Madam Rosalinda, if you can hear me, uh, ayun lang po yung rules natin. Delete grounds, ignore residential houses, draw for misbuilding, ignore walls, ignore cut residential houses. As sa mga sinasabi ko niyan, ang dami ko na sinasabi. Pero yung ibig ko lang sabihin, yung gagawin lang po natin is aayusin lang natin yung sobrang malalaking error na, which is insignificant na yung shape niya sa bahay, yung mga kulay red. Yung kulay green, kung ano man yung shape niyan, kahit parang tae pa yan, hindi na natin kailangan galawin yung kulay green na residential. Kung except na lang po kung yan ay isang big building. Kung big building po yan, tsaka natin ayusin kung nag-change siya ng shape. So for example, ano yung sinasabi mo, sir? Ito big building to. Big building to ha. Pero for example, yung pag-label niya or yung label previously is ganyan. Galing din natin to. Ganyan yung label ng system, half drawn siya. Tapos eto, hindi na label. That is for us to fix na. Diyan tayo mag-fix ng kulay green kapag big building. Pero residential, ignore. Okay? So, tsaka tayo mag-edit or mag-fix ng kulay green pag ganyan yung sitwasyon. Pero, kung residential houses, tapos half drawn lang siya, or kahit sabihin pa nating ganyan yung shape niya, that is for us to ignore. Hindi natin gagalawin yan. Okay? Clear po tayo doon, Madam Rosalinda. Para sa mga missing building, kailangan nating i-draw yan. Kapag nakakita kayo ng missing building, kailangan nating i-draw yan. Yung mga red label naman, guys, yung mga red labels, kung for example, sira yung label, tsaka natin yun i-draw kung residential area. That is for the 1700 ha. Iba yung rules ng 1702. Iba rin yung 1700. Backyard houses, kung na-draw ng system, kung malaki, ignore. Kung maliit, hindi na-draw ng system, that is for us to ignore as well. Pero kung malaki, hindi na label ng system, draw natin. Yung mga natabunan ng puno na kulay green, hindi natin kailangan i-delete. Okay? Yung mga wall, ignores. Ground. Yung mga ground, open grounds, we have to delete them. Fake buildings, we have to delete them as well. So, yung basically yung gagawin na lang din naman natin, alam niyo kung ano pasa. Wala tayong masyadong gagalawin. Dito, sa tab na to, dito sa mapa na to naman, yung problema natin is grounds. Okay, kahit hindi na ako mag-zoom in, nakikita kong grounds. Hindi ko kailangan mag-move sa mapa ng marami-raming, ang dami-daming movement kasi yan magre-record sa akin as work time. Okay? So yung gagawin ko lang is zoom in ko siya sa area na kung saan may mga red labels. Red labels na lang yung pagbabasehan nyo dito sa 1700. Hindi kagaya ng 1702. Zoom in lang kayo sa area na yon, na sakto lang sa grid nyo. Huwag kayo mag-zoom in too much na molecules saka atoms na yung nakikita nyo. Yung sakto lang, sakto lang na makikita nyo yung paligid. Pagkatapos, tsaka nyo i-delete yung mga hindi kailangan labels, which is grounds. Usually, yung mga kulay red na yan, eto, caravan, eto ground, and then ground. So, i-delete lang po natin yan. Ito, backyard house pala, sorry. So, paano ko nakikita yan? Siguro through experience na lang. Pero sa part nyo, kung nahihirapan kayo mag-distinguish, kasi may mga maps tayo which is clear, and then may mga maps tayo which is blurry, or maitim. So, kapag ganon yung sitwasyon, punta kayo dito, image files, double-click image file, click stretch.
Tapos, lagyan nyo dito either 1 para tumingkad yung inyong mapa, or kung gusto nyo mas matingkad pa, mas kita lahat, click 5. And then click enter. In that sense, makikita nyo na maayos yung ating mapa. Pero yung problema nyo kapag nag-stretch kayo, magiging laggy yung inyong system. Okay? Wag na wag kayong galaw ng galaw sa inyong mapa kasi dyan magre-record ang work time nyo. Kasi kung nandito lang yung mapa nyo sa background, hindi ko naman siya ginagalaw, hindi yan nagre-register as work time. Pero kung galaw kayo ng galaw sa mapa nyo, that will record as your work time. Useless na work time. So dapat, yung work time natin, i-limit lang natin sa kung dapat kailangan na tayong gumalaw. Kaya, sinasabi ko, mag-zoom in lang kayo sa area na yon nang sakto lang para at least hindi na kayo masyadong mag-move or gagawa pa ng any unnecessary movement sa screen nyo. Okay? So in this sense, makikita ko na rin naman na ito caravan, delete, delete. Ito driveway, delete, delete. Driveway din, delete. Driveway as well, delete. Ground, delete, delete, delete. And then baba na ako. Okay? Sa part na to, delete ground, delete, delete. Click R for this one. Medyo ambiguous, ignore. And then open grounds. Open grounds na kulay green, select and then delete. Draw the missing building. And then I'm done na sa mapa na to. Submit. Lipat sa kabila. For this one, existing building lahat. So I'll have to check na lang naman kung merong grounds. So dito, lipat tayo. Check tayo dito. Okay, eto, yung bahay nag-change pero hindi natin kailangan galawin yan. Bakit? Yan po ay isang residential building. This is a residential building. Regardless kung nag-change man siya, regardless kung ano man yung itsura niya, wag natin gagalawin. Okay? So, that is for us to ignore as well. Wala na tayong gagawin dito. Pasa. These again are all existing buildings. Okay? Walang kulay red. So, click lang ako ng R para i-check yung paligid niya. Makikita ko ng miss building. I-draw ko. So, for this one, meron missing building. Right off the edge. So, i-draw ko lang siya. And then, that is all good. Paano ko nakita na miss building yan? Kasi po, as you can see, magkakahan na yung mga bahay. Walang gaps yung mga bahay. Diba? For example, nagkaroon ng gap yung bahay na ganito. Tapos nakakita ako ng driveway. Magdududa ako na may miss building. Like for example, kagaya niyan, may driveway pero walang bahay na label. So diyan ako magfo-focus. Kahit hindi pa ako mag-zoom in, makikita ako na may missing building. And then same as dito sa taas. Missing building pa rin to. Okay? Halfly captured ng ating system, yung bahay. Yan pa rin po ay missing building. And that is for us to draw. Same as here. Draw natin yan. Huwag niyong lampasan yung mga missing building. Kasi that will be paid as 50 cents each. Okay, so meron na akong 150 cents. 150 pesos pala, sorry. Dagdagan pa natin, gawin natin 2 pesos. Para sirado na lang. Ayan. Piso na. Diba? So, okay na yan. Wala rin namang missing building near the edge. So, pasa na. Overlap with mask. Ito, hanggang ngayon, yung iba hindi pa rin nakakakuha. Overlap with mask, yung gagawin nyo lang is to separate yung wall na bumabangga sa mask or sa kulay maroon na bahay. Or, pwede rin naman select label and then i-move nyo yung label. Napakadali na lang po niyan. Dalawa yung options nyo. Sabi, mamaya baka may magtanong ulit, dalawa na yung option na binigay ko sa inyo. Kahit isa doon, wala kang alam kung anong gagawin. Napakahirap. Pasok ko na yan. Wala na akong gagawin dyan. It's been posted.